Assalamualaikum and good day to each and everyone. I am Dr. Maruf Japal Palakala, BSSW2B, and I am going to discuss the communities and its 5 types. Before we start, we will going to define what is community or communities. A community is a social unit or a group of people with a shared socially significant characteristics such as place, set of norms, culture, religion, values, costumes, or identity. Communities may share a sense of place situated in a given geographical area, for instance, a country, village, town, or neighborhood, or in virtual space through communication platforms. Ibig sabihin, ang communities ay tumutukoy sa mga grupo ng tao na mayroong magkakatulad na interes, layunin, kultura, lokasyon o karanasan. Ang isang komunidad or community ay maaaring mabuo batay sa iba't ibang aspeto nito, or tulad ng aspeto ng buhay, o tulad ng pisikal na lugar, relihiyon, propesyon o hilig. At sa panghuli, ang mga komunidad ay napakahalaga sapagkat nagbibigay ito ng suporta, pagkakakilanlan at tulong sa bawat membro nito. Ngayon, meron tayong types of communities or 5 types of communities. Una na dyan ang sectoral, geographical, global, mobile, and e-communities. Ngayon ay uunahin natin ang sectoral communities. When we say sectoral communities, it refers to groups within a community that are organized around common interests such as social, political, economic, cultural, or religious themes. They often include various sectors like health, education, and the arts. Sa madaling salita, ang sectoral communities ay mga uri ng komunidad na binubuo ng iba't ibang individual na kabilang sa isang particular na sektor o grupo batay sa kanilang pangkabuhayan, interes, kalagayan sa lipunan. Ang bawat sektor ay natatanging pangangailangan, issue o layunin na kanilang pinagtutuunan ng pansin. Ang mga sectoral communities ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng boses at representation sa iba't ibang bahagi ng society. Narito ang mga halimbawa ng sectoral communities. Una na po dyan ay ang local community might have a youth sector focusing on the programs for young people, or a health sector promoting wellness initiatives, and a cultural sector that organizes arts and arts events. So, ang halimbawa naman po ng ating sectoral communities is isa na po dyan yung youth sector, kung saan po sa isang community is mayroon pong mga kabataan na naglalahok or bumubuo ng mga programa, at sila po ay may isang advokasya para sa kanilang kapwa kabataan. Isa rin sa mga halimbawa ng sectoral communities ay ang ating agricultural sector. Mga magsasaka, halimbawa ang mga community na nasa rice farmers, no? Isa na rin dyan ang ating mga religious sectors. Mga grupo ng mga nakabatay sa pananampalataya, yung ating mga ustads, yung ating mga pari, yung mga membro ng INC at iba pang uri ng relihiyon. Ang mga sectoral communities ay karaniwang binibigyang prioridad sa mga programang pangkaunlaran for development to ensure na ang bawat sektor ng lipunan ay nabibigyan ng atensyon at suporta mula sa ating pamahalaan. Pangalawa ay ang geographical communities. Geographical communities are defined by a specific geographic location where individuals share social interactions or common ties. These communities can include towns, neighborhoods, or regions where residents experience similar environmental conditions and cultural backgrounds. Sa madaling salita, ang geographical communities ay tumutukoy sa mga komunidad na binubuo ng mga tao na nakatira o naninirahan sa isang lugar o lokasyon. Ang mga miyembro ng ganitong community ay nagbabahagi ng parehong physical na kapaligiran, infrastructure, at minsan ay tradisyon or culture. Mga katangian ng geographical communities, una ay ang lokasyon. Dapat nakabatay ito sa komunidad or sa isang tiyak na lugar gaya ng barangay, bayan, lungsod, probinsya at rehiyon. Pangalawa, ang pagkakapareho ng kapaligiran.
Ng mga tao nito ay nakakaranas ng parehong klima, geographiya at kalikasan. Like for example po, yung sa Iceland, no? Talagang magkakapareho ng klima. Pangatlo ay ang ugnayan ng mga tao. Madalas na may interpersonal relationship ang mga tao dahil sa physical na kalapitan nila sa isa't isa. Pang-apat ay pagpabahagi ng mga serbisyo or nakikinabang sa parehong pampublikong serbisyo tulad ng paralan, hospital, palengke at iba pa. So, kahalagahan ng geographical communities, una ay ang identity nito. Nagbibigay ito ng natatanging pagkakilanlan sa mga miyembro nito. Pangalawa, ang kooperasyon ng mga tao ay nagtutulungan upang malutas ang mga lokal na issue tulad ng kalinisan at calamities. Pangatlo ay ang pagpapanatili ng kultura or ang madalas sa pagpapanatili ang tradisyon at kultura ng mga tao. Sa huli, ang geographical communities ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pundasyon para sa pakikilahok ng mga tao sa lokal na pamahalaan at pag-unlad. Halimbawa na lang ito ay a small town where residents participate in local events like sharing resources and have common interests such as community garden or local festival exemplifies a geographical community. Pangatlo ay ang global communities. Global communities are networks of individuals and organizations that connect across national borders, fostering collaboration and shared issues such as health, environment, and economic development. These communities emphasizes the global interdependence and collectiveness action. Sa madaling salita, ang global communities ay tumutukoy sa mga grupo ng tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagkakaisa dahil sa magkakatulad na interes, layunin o adhikain sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa kultura, wika o relihiyon. Ang mga miyembro ng ganitong komunidad ay konektado sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, globalisasyon at pandaigdigang issue. Mga katangian ng global communities, una ang pagdaigdigang saklaw. Ang mga miyembro ay nagbumula sa iba't ibang bansa, relihiyon at kultura. Pangalawa, ang pagkakaisa ng layunin. Pinagbubuklod ang mga katangian nito ng pangdaigdigan na tulad ng mga karapatang pantao, kalikasan o edukasyon. Pangatlo, ang paggamit ng teknolohiya. Napakalaki ng papel ng internet at social media sa pagkonekta ng mga miyembro nito. At pang-apat ay ang iba't ibang kultura. Nagsasama-sama mga tao na ito or mula sa iba't ibang kultura at tradisyon. Halimbawa lamang po dyan ay ang ating mga INGOs, no? For example is yung SHIELD, no? Kung saan po si SHIELD is galing po sa US, if I'm not mistaken, or it came from the international NGOs, no? Kung saan they are going to the Philippines na nagkakaisa po sila through a peace advocates. And of course, we also have the HWPL or yung Heavenly World Peace, no? They came from South Korea at magkaiba po tayo ng lengguwahe sa South Korea at sa Philippines. They are going to Philippines just to have a or they are promoting and advocating the peace globally. Of course, mga kahalagahan ng global communities, una ang unity, pangalawa ang pangdaigdigang solusyon, pangatlo pagpapalaganap ng kaalaman, at pang-apat ay pag-unlad ng kultura. Natututo ang mga tao mula sa iba't ibang kultura at nagdudulot ng mas malawak na pananaw. Sa huli, ang global communities ay mahalaga sa panahon ngayon dahil mas nagiging interconnected ang mundo sa tulong ng globalization at technology. Pang-apat ay meron tayong mobile communities. Mobile communities are groups of individuals connected by shared interests or goals utilizing mobile technology for interactions regardless of their physical location. These communities often form around specific contexts such as time or social settings and can facilitate both online and offline interactions. Sa madaling salita, ang mobile communities ay mga grupo ng tao na konektado at nakikipag-ugnayan gamit ang mga mobile devices such as smartphones, tablets, at iba pang uri ng portable gadgets.
Ang mga miyembro ng ganitong komunidad ay maaaring magkakaibang lugar, ngunit nagkakaisa dahil sa teknolohiya ng mobile communication. So in short po, si mobile communities, no, ito na yung mga kamag-anak natin na nasa abroad at or yung mga tao na nasa abroad and making a conversation or communication through messengers or through gadgets, no, like for example yung ating mga smartphones, we're just clicking on their sa messenger or sa mga Viber, at the same time kung ano pa yung mga uri ng communication na ginagamit natin to contact and to talk and make a conversation to the persons or yung mga malapit sa buhay natin na nasa malalayong lugar, at gumagamit din po yung sila ng mobile gadget kung saan po nakikipag-usap at nakakaroon ng interaction sa isa't isa. Mga katangian ng mobile communities tulad ng mobile-centric, ang ibig sabihin nito ay nakasalalay na sa paggamit ng mobile technology tulad ng apps, text messaging at social media. Pangalawa ay ang accessibility or madaling makipag-ugnayan gamit ang mga ito or such as yung ating mobile internet or networks. Pangatlo ay ang virtual interaction or yung online platforms na madalas ginagamit sa mobile devices. Pang-apat ay real-time communication or ang pagpapalitan ng mensahe, informations, and updates. Mga halimbawa nito ay tulad ng messaging app communities or sa social media groups, yung ating mga Facebook page or yung mga pinamamahalaan gamit or managing using smartphones, and also advocacy and volunteer networks. And kahalagaan ng mobile communities ay una ay komunikasyon, connection, organizations at support system. Sa panghuli, napakalaki ng tulong ang mobile communities dahil sa kakayahan nitong magbigay ng mabilis at tuloy-tuloy na connection sa mas maraming tao gamit ang makabagong teknolohiya. Panglima at panghuli ay meron tayong e-communities. E-communities are groups of individuals who interact and connect primarily through digital platforms. These communities often share common interests, goals, or activities and utilize various online tools for communications and collaboration. Sa madaling salita, ang e-communities or electronic communities ay mga community na umiiral sa online at digital platforms, kung saan ang mga miyembro nito ay nagkakaroon ng ugnayan, exchange of information at cooperation sa pamamagitan ng internet. Ang mga miyembro ng electronic communities ay hindi limitado sa physical na lokasyon. Sila ay maaaring magmula sa iba't ibang lugar sa mundo at nagkakaisa dahil sa kanilang interes, layunin o pangangailangan. Mga katangian ng electronic communities tulad ng virtual na pakikipagsalamuha or ang interaction ay nangyayari sa online platforms tulad ng forums, websites, social media o apps. Global na saklaw or yung walang limitasyon sa lokasyon, ang mga miyembro nito ay maaaring magmula saan man sa mundo. Pangatlo is accessibility. Again, maaaring ma-access anumang oras gamit ang internet at device tulad ng computer o smartphones. Interest o layunin or ang mga miyembro nito ay nagkakaisa batay sa isang tiyak na interest o layunin. Mga halimbawa nito ay ang tulad ng social media communities such as social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram at TikTok. Halimbawa nito ay mga Facebook fans or groups para sa K-pop fans o recipe sharing. Pangalawa, online forums and discussions boards. So, pwede itong gamitin like platforms tulad ng Reddit, Quora, or Stack Overflow. So, of course, e-learning, electronic learning communities at the same time, gaming communities, electronic commerce communities, advocacy and support groups. So, napakahalaga ito. Una, dahil nagpapalaganap ito ng kaalaman, nagiging bridge ito sa pagbabahagi ng information at education purposes. Pangalawa, networking. Tumutulong ito sa pag-shape or pag-create ng connection sa mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Pangatlo, pagkakaroon ng support system. Nagbibigay ito ng plataforma para sa mga may parehong karanasan o problema. Pang-apat, negosyo at makakakitaan. So, it can be used for online selling. So, pang-lima is action for advocacy, which is tumutulong naman ito sa pag-organize ng mga kampanya o project sa global community or sa pangkalahatan. So, in short, ang electronic communities ay napakahalaga sa makabagong panahon dahil sa kakayahan nitong paglapitin ang mga tao at lumikha ng isang espasyo kung saan maaaring magtulungan, magbahagi at magkaisa para sa iba't ibang layunin. Again, ako si Dato Marv Japal Palakala, BSSW2B. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng ating talakayan tungkol sa communities at 5 types of communities. Maraming salamat.